Wow! Angels, buddy. What's that? Let's go get some snow angels, buddy. Oh yeah. Snowstorm. Hi guys! Good evening! Yan, nasundo na tayo ni Alvin ngayon and grabe yung pag-aalala ko sa kanila. And yan, kasi kapag nasundo na si Zion, mas mag-aalala ako. Yan, kamusta ba yung biyahe mo? Medyo madulas. Kasi gaya ng mga dinadaanan ko mga looban. So hindi nalilinis. Yan, grabe guys yung snowstorm. First time ever ko yatang makitang ganun kalakas. Sobrang kita namin sa office kasi ang taas nung sa building namin, tanaw yung ano ba yun, Walmart, IKEA, no? Tapos grabe talaga yung pag-blow ng wind. And then nakakakita ka ng mga balita na ayan, 80 to 100 car pile daw yung nangyari between Airdrie and Calgary. So doon pa lang yun ang dami pang area na may motor vehicle collision. Grabe talaga yung ngayong araw na to. Hindi mo yung ine-expect. Akala mo normal lang na magi-snow. Pero guys, ito papakita namin sa inyo yung clips ng mga videos. Yung iba kuha ni Alvin, yung iba credits to the owner. Yan kasi super lala guys ng sitwasyon dito sa Calgary lalo na kanina. Yeah. Grabe. Wala kang makita. Wow! Grabe. Calgary, Calgary. Angels, buddy. What's that? Let's go get some snow angels, buddy. Oh yeah. Snowstorm. Grabe. Yun guys, no, kita nyo naman ang nangyari. Ang daming mga banggaan, 'di ba? Yung iba nag-i-slide. Truck pa yun nag-i-slide tapos kakaiba na yung opposite Kasi direction kanina na. talaga, kung nakita niyo yung video ko, may video ako diyan galing doon sa work ko. Kasi binuksan nung kasama ko yung yung dock namin. Oo. So lahat kami nabigla kasi talagang wala kang makikita. Kaya Zero visibility. Sabi nga namin kanina, naku, mukhang maraming aksidente to kasi mahirap yan sa daan. Wala ka talaga makikita. Paano kung nag-stop yung harapan mo, dire-diretso na yan. Oo. So, ito guys, yung sitwasyon namin ngayon, 6 PM na. I think better na yung sitwasyon kumpara kanina, pero super white ng daan. Tingnan nyo naman, parang walang dumaang city of Calgary para maglinis. Siguro ang dami kasing ina-attendan na areas, 'di ba, na mas nangangailangan ng atensyon. Grabe, puting-puti. Okay lang sana yung snow. Kaso yun nga, ang lakas ng hangin. Sinamahan ng hangin, yun yung malala. Talagang wala kang makikita talaga. Yung zero visibility guys yung nagpalala. And ang daming diskusyon sa mga forums na na-joinan ko regarding sa pag hazard or signal light habang naka zero visibility. So merong debate kung magsi-signal light ka ba or hazard kapag naka zero visibility. Kayo ba guys, ano yung ginagawa nyo? So yung iba naka-hazard habang nag-zero visibility para daw makita from afar ng mga incoming vehicles na nandito ka. Kaya lang guys, ang danger nun kapag naka-hazard ka, syempre lahat yun nagbi-blink-blink, 'di ba? Hindi nila malalaman kung magta-turn left ka ba, magta-turn right ka ba, or naka-hazard ka, naka-pause ka lang ba dyan. So, yun yung danger. Kaya, yung iba, pinapayo na lang nila, dapat kapag zero visibility, yung headlights mo and taillights yung naka-on, huwag ka mag-hazard.
So, yon. Tapos meron din nag-forward ng screenshot. Ano ba yung opinion ng Calgary Police Service yan regarding sa pag-hazard habang naka-zero visibility. Tama daw ba yon or whatever? Oh, medyo pagdating kasi sa ganyan. Ako kasi sa Pilipinas ginagawa ko yan nag-hazard ako. Nag-hazard Pumunta ka tayo nung ng Baguio. nag-Baguio kami. Pero sabi naman, sobrang mali zero naman daw visibility. yun. Yes. Oo. So, mali yung pag-hazard habang naka-zero visibility, guys. Kasi nga, hindi mo na-i-inform yung likod mo Yeah. kung ano yung direksyon na gagawin mo. Pero, ito guys, yung sagot ng Calgary Police, hopefully makita ko yung screenshot ng sagot niya. Sabi, mag-hazard ka for few seconds. Yan, just to let them know, yung mga incoming vehicles, na nag-i-slow down ka. 'Di ba? Para apply sila, hindi sila tuloy-tuloy. Ang bibilis pa naman ng speed dito, 'di ba? Oo. May 60, 80, may 100. 110. So, 'di ba? Para hindi nila alam kasi sa malayo na may nangyayari na pala diyan. So, dapat ma-inform sila through your parang hazard light. Kaya lang, guys, i-stop nyo rin daw yung pag-hazard kapag yun nga na serve nyo na yung purpose nun, kasi later on gagamitin nyo naman yung signal nyo to turn left or right. So dapat hindi all throughout ng biyahe nyo or ng yun nga pagdadrive nyo ay naka-hazard kayo kung zero visibility. So gamitin nyo lang yan for few seconds and then stop nyo na, and then yung siguro headlight or taillight yung gamitin nyo para pag liliko na kayo, makita nila yung signal nyo. Yun, ganon daw baby. Tandaan mo yan. So yun yung payo. Kasi ang dami guys drivers kanina, nagagalit nga yung iba na naka-hazard. Kasi mas lalong dangerous yun na, ay kakaliwa pala, naka-hazard. Hindi mo alam. Kasi all throughout ng biyahe, ganon sila. So, yun guys, parang lesson yan. Ang daming vehicles na aksidente kanina. Yan, pakita ko yung clip, no? Yeah, may sinend ka yung sa sa Instagram. Yan, credits to the owner ulit. Grabe yung nangyari, guys. So, pile up ng 80 to 100 vehicles. Yung mga truck, hindi mo na magkandamayaw kung saan direksyon na yung nangyari. Ang daming accidents. Parang ang hirap nun, no? Kasi yun pa nga yung area ng pinag-workan ko. Kasi hindi mo alam sinong liable, sino na una mabangga, or sino yung nakabangga. 'Di ba? Pero in any case to case basis yan, pwede nating i-investigate, malaman. So kung yan isa ka dyan sa naging victim ng car accident ngayon, no? Ano bang date ngayon? December 17, 2025. You can contact us sa McDonald's Evolve. Yung number namin 403-770-4939. So you can let us know. Yan, free naman yung pagsiset ng appointment para malaman natin or assess natin yung situation if pwede tayo mag-open ng claim on your case. Kasi yun nga, syempre pag na-accident kayo dito sa Canada, lalo na tayong mga galing Pinas, hindi natin alam yung gagawin, hindi natin alam yung mga rights natin. So, kami naman sa law firm namin, yun yung sineserve na service, no? Personal injury talaga. So, sa mga victims ng car accidents, lalo na kapag na-rear end kayo, ibig sabihin, nabangga kayo sa likod, wala kayong fault, 'di ba? So, meron tayong magiging claim sa other party or sa insurance company nila. Syempre kapag insured yung driver, dun yung insurance company yung sasagot na for your damages. So, just let us know, communicate with us, McDonald's Evolve. Yan yung office namin. Yan, located lang yan sa tapat ng Calgary Farmers Market. Yan dito sa Southeast. So madali lang siya hanapin. Kaya lang syempre magkakaroon tayo ng closure ngayong holiday. Pwede pa yan na i-schedule sa next year. So as long as yun nga, communicate with us para alam nyo or properly guided kayo sa mga pwede nyong gawin in the meantime. Yeah, na syempre close yung mga offices, pero at least para ma-preserve yung rights ninyo. Ayan guys. So ito, pakita ko yung sitwasyon ng ating kalsada. Kasi madalas din pag sinusundo ako ni Alwin, nata-traffic kami. Feel ko, ito nga ka-chat ko si Ronald kanina. Ronald from Edmonton, shout out.
sabi niya ay ayun nga, ang dami ng nag-uwian or sinundong mga bata sa kanila. Syempre yung mga magulang nagpapanik na rin. Ang taas daw ng snow sa Edmonton, yun yung sabi niya. And yun, sabi niya hindi na raw siya makakabiyahe ng Edmonton to Calgary this coming Saturday Okay. kasi meron silang warning until Sunday. So yun guys, sabi ko naman, no problem at all. Andito lang naman tayo, andito ng Calgary. Hindi tayo mawawala. So pwede natin i-schedule next time yung gathering or bonding. Ayan, basta ang mahalaga, safety. Oo, iba talaga yung nangyari ngayon guys. First time lang din namin kami ni Oo. first time lang din namin ni Emma talaga ma-experience ang ganito, nagkaroon ng Grabe, yung ano yung snowstorm dito. yung ka-work ko kasi siya yung katabi ng window nga. Sabi niya parang there's parang dangerous situation outside nga kasi the wind is blowing so hard. Tapos yung nga bumubuhos din yung snow. Grabe. Tapos nung nakita ko, na-surprise din ako kasi mas malayo ko sa window. Tapos yun nga, napachat na ako kay Alvin na, ganito yung sitwasyon sa labas. Eh, nung time naman na yun, nasa dock ako noon. So, parang hindi namin makita yung labas. Kasi parang may window lang kami dun sa docking namin station. Binuksan ang kasama ko, yung puti. Oo. Nagulat kami lahat. Grabe, sabi namin. Gaya yung nakita nyo sa video guys, yun, saktong-sakto yun, kuwang-kuha ko yun. Kahit nung nasa taas na kami nung break time namin, kumuha pa rin ako ng clip. Grabe, wala ka talaga makikita. Ayan. So, kamusta ba sa ibang provinces? I think dito kami nadali ngayon sa Alberta, no? So, sa ibang towns, not sure. Pero yun nga nangyari, yung maraming pile up, 80 to 100 cars dyan sa Balzac, which is gitna ng Calgary and Airdrie. So, bandang north yon. Kami naman bandang south. Pero hindi ko sinasabing walang accident dito sa south. Marami-rami yan. So, kung nakikita nyo, ito may blinking lights sa kaliwa. Hindi ko alam kung may accident. Feel ko meron. Nakatagilid yung car. Yan yung mga malalakas yung impact. Grabe. Alam mo yung mga tumatagilid. Sa island. Sumampa sa island. And then, meron din kaming, meron akong Facebook friend, di ko nasasabihin kung sino, at yung name. Basta, grabe din yung nangyari sa kanya kasi nagbibigay din siya ng reminder. Kasi bumagsak daw siya sa parking. Oh? Yan, syempre hindi siguro nakikita na ano ba yung exit na ba to or end na ba to. So, grabe daw yung iyak niya. Grabe, no? Yung mga, nakikita ko na lang sa post sa Facebook, sa YouTube, yung mga news. Ay, nako. Kaya sabi ko nervous ako para sa amin. Kaya sabi ko, Alvin, mag-ingat ka. Yan. Kasi susunduin pa nga si Zion. Kung pwede nga lang talaga magstay sa bahay. Pero kasi nga, nangyari yan, after lunch. Or lunchtime. Mga ganyan. So, nakapasok na talaga tayo na ihatid na ni Alvin si Zion sa daycare. So, ganun din. Kung hindi tayo pwedeng makipagsabayan na habang nag-i-snowstorm kanina uuwi kami. Ayan. Baga tayo, safe na tayo kasi nasa loob na tayo ng work, nakapark yung sasakyan. So walang problema. Ang problema dyan yung let's say papasok ka ng work tapos bigla ka na punta ng snowstorm. Yun nga yung mahirap. Yung City of Calgary sunod-sunod na din ng post na wag na daw lumabas ang mga tao kung wala namang importanteng gagawin. Pinapag-stay indoors ang mga tao kanina sa Calgary kasi super delikado ng daan. Yan, kung makikita nyo rin siguro, feel ko yung ibang vloggers din mag-share ng kanilang experience kasi kakaiba talaga yung nangyari dito sa Calgary sa area namin. So tingin ko din sa iba, Edmonton or Lethbridge, ganyan din kasi syempre sakop pa rin ng Alberta. Yan nyo dito guys sa Deerfoot 100 yung maximum dito pero ang takbo namin nasa 70 lang. Yan, so kasi slow alam down. din nila na madulas ang daan. Although walang traffic wala ko nakikita traffic. Pero lahat kami slow down lang. Yes. Ay nako guys, grabe. Nasasaid ko nga sa nanay ko, sabi, grabe daw, wag na pumasok or wag na lumabas. Kaya lang syempre nandito na nga tayo sa labas. And uuwi tayo ng gabi. Kaya ingat-ingat lang din talaga sa lahat. Yan, mukhang busy ang mga yung mga nagsiservice sa road ngayon, ang daming ina-attend na accidents. Kasi bigla kasing lumamig. Ito pa nga ayan na sa island ito. Yan, kita nyo guys. Bigla kasing lumamig kaya nag-frozen yung mga daan kaya madulas. Oo, tas yun nga, bigla lumamig kasi nagtutunaw na guys.
guys, ang ganda ng weather nung isang araw, di ba nakita nyo naman, ang init na, hoodie na lang. Pero, ayun, biglang frozen siya, tapos biglang lakas ng hangin. Kaya, ayan. Ay, naku. So, bukas, wala namang forecast ng snow, Pero thankfully. malamig pa rin. Ay, naku, pero malamig pa rin. Tapos palamig na ng palamig sa Friday, Saturday, Sunday. Ayan, ang lalamig ng araw na yan. So, ingat-ingat lang tayo guys sa pagdadrive. So guys, nandito tayo ngayon sa bandang Chaparral. Yan, hindi tayo napupunta dito ha. Iba to. Kasi may dadaanan lang kami ngayon. Yan, buti na lang din. Safe. Wag lang mabati, di ba? So, ito, hindi pa gaano na lilinis yung daan pa rin, no? Diba? Yung highway, yung Deerfoot, Stony, Oo. malinis naman siya. Wala namang problema. Pero yung mga ganito kasi, syempre parang mga sa looban. Oo, hindi pa-residential masyadong na to eh. madadaanan to ng ano eh. Yeah. Ayan, no? Ito ang sitwasyon natin, guys. Kaya dito guys, pag ganyan, ingat talaga. Kasi madulas pa rin talaga kahit ganyang malinis na yan, madulas pa rin. So ang technique lang naman dyan, baka magpipreno ng bigla eh. Nagsabi pa naman ako kay Alvin kasi syempre, ayan, tumatagal na rin tayo sa trabaho. Tsaka yung winter, 'di ba? Commute ko 3 buses 'yan para makapunta ako sa work. And then pag pauwi, sinusundo ako ni Alvin. Pero guys, syempre along the way, iniisip ko, yan, kailangan ko rin talaga magkakotse. Yan, kahit second hand lang. Yan, para hindi na mahirap ba na bumiyahe, papasok. Tas kapag kailangan ko sunduin si Zay ng mas maaga, hindi ako dedepende kay Alvin. Kaya lang ito yung mga gantong sitwasyon na natatakot ako Yeah. So, sa pagdadrive. Kasi pagka hirap nasanay nito. ka naman na sa pagdadrive, kabisado mo na. Paano pa yung iba baby na okay na or matatagal na mag-drive tas na aksidente pa. Hindi mo Basta- kasi masasabi. Tingnan mo ito, puting-puti oh. Basta ako, pagka ganitong panahon, mabagal talaga ako. Sabi ko nga sa sarili ko, di bali lang businaan ako sa likod eh. Kasi importante safe ako eh. Yan. So far naman, walang nagbubusina at Oo. sila din oh, yan oh, yung mga nasa harap namin, nag-iingat din. Oo, kasi madulas talaga. Yeah. Ay, nako. Kaya yun, pinag-uusapan namin kasi before, sabi ko sa kanya, kailangan mo rin talaga mag-drive. Hindi Yan, pwede kailangan laging yan. ganyan. Guys, dito yung kotse talaga necessity ha, Oo. para sa amin. Kasi ay tumatagos sa buto ang lamig pag malamig. Pero masasabi ko naman, kaya mag-commute. Siguro, Kaya naman, doon ka na lang tumira banda sa malapit sa work mo or kunwari sa downtown kung doon yung area ng work mo. Ang dami ng trains doon. Pero syempre hindi naman yon, parang walang nangyayaring incidents, din naman breakdown yung train, 'di ba? So, ewan ko, basta kailangan talaga ng kotse dito. soon, pagka kaya mo na. Pagkakaya ko na. Kaya na, tsaka Kaya kayang ng bayaran. budget. Oo, kasi dagdag, alam nyo, yung kotse, hindi lang kasi bayad sa kotse ang iisipin mo, bayad sa insurance din, sa gas, whatever, lahat ng maintenance. So, dodoble yung gastos namin sa car. Pero sabi ko nga, saka na pag nag-improve yung ating finances, 'di ba? Yan. Pero at least nag-iisip kami na kailangan talaga ng isa pa. Yan para sa akin. Yan. So, malapit na tayo guys. Mamaya na lang ulit. Hi guys! Time check. Magna 9 PM na. Ayan, kasi nga may dinaanan tayo. And nakakwentuhan din natin ang pamilyang napakalaki nang naitutulong sa ating buhay. Guys, sobra. Yan, shout Hindi na out Kuya Larry. Yeah, hindi na namin sasabihin kung Ano yung tulong? ano yung tulong na yun. Pero, yun, pamula na dumating kami dito guys, sobrang ang laking tulong ng mga pinoprovide. pinoprovide niya sa Ayan. amin. Sobrang So, parang tulungan thankful. lang din talaga Thankful kami. na family. So, shout out Kuya Larry. And thank you sa pag-invite sa amin, no? Yan, kami nadamay din kasi birthday ng kanyang apo. Ayan. Napunta kami dito sa Walden. So, ilang minutes away na lang sa bahay natin. Yan, hindi naka-away si Alvin. Wala. Ayan, tingnan natin kung Ay, ilang nakakatawa. minutes. Guys, ayan nga, na-empty bat si Alvin. Pero, yan, chinek natin, 14 minutes away pa. Okay na rin, parehong ano naman na yan, baba na ng part ng Calgary. So, kamusta na ba ang daan? Alas 9 na ng gabi, mga 12 hours matapos maghagupit ang snowstorm dito sa Calgary.
ganyan pa rin. Pero hopefully, wala na tayong madaan ng mga accidents on the way, no? At na-clear na yung daan. Yes. So yun siguro guys, ito na namin tatapos itong vlog. And yeah, and be safe everyone. Yan, Yan, na nasabi ko oo. sa page namin. Ingat Yeah. palagi. Ayan, alerto. And kung hindi naman kailangan lumabas, yan, wag nang lumabas. Pero syempre tayo ay kailangan pumasok. Yung mga kailangan pumasok, ingat na lang. Or kung pwedeng mag-commute, kung kaya nyo, kahit malamig, di ba? Commute muna. Yan, kesa, di ba, alam mo yun, iba kasi ang dulas. Tingnan nyo ito, oh, super puti ng daan. Madulas yan, guys. Yan, di ba? So, yan, ingat-ingat lang muna, Calgarians, Albertans, and sa mga nandito sa Canada. So, ayun guys, we'll see you again on the next one.